Mukha po bang Happy Mother's Day yung katabi nyo o mother lang? Palagi pong second Sunday na sineserve o yung pinagdiriwang ang Mother's Day. At ito po ay pagpaparangal nung una sa mga nanay, lalo na po kay Mrs. Anna Reese Harvis. At ginawa po yon sa Grafton, West Virginia. Maraming taon na po nakakaraan at nung May 10, 1908, doon po nila unang ginanap ang pagdiriwang ng Mother's Day. At 1909, nang ito po ay pick up ng United States at eventually nakarating na sa iba't ibang mga bansa ang pagdiriwang po ng mga nanay. Ngayon po umaga ay titingnan po natin ang buhay ng isang babae. Hindi natin siya ganong kilala pero katulad din ng maraming mga nanay ngayon, hindi ganong tanyag ang kanilang mga pangalan. Pero sa likod ng buhay na tahimik ay merong magandang mga nangyayari at nagaganap sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Pwede po ba nating sabihin, mabuhay ang mga nanay? Parang punong-puno ng may baterya ba'y sinabi nyo? Yun nga pong mukhang may baterya. Mabuhay ang mga nanay! Tapos ngayon nyo lang pala naalala yung nanay nyo, no? Kung hindi pa sinigaw na gano'n, ano? Alam niyo po, minsan nakakaano rin yan yun bang hindi mo naalala nanay mo pagkatapos ay pagwala na, saka kung magkanda iyak, nagsasama yung tubig sa mata, saka yung tubig sa ilong, tapos sinisigaw na, mahal na mahal kita nanay! Pero hindi pinadama nung bata, nung malakas pa. Pero dito, makikita po natin ang pangalan ng isang babae na magbibigay ng magandang inspirasyon sa bawat isa sa atin. At yun pong kasaysayan ng babae na ito na madalang siyang nabanggit sa banal na kasulatan. I think 2 beses ko lang nabasa ang kanyang pangalan. Ay ang pangalan niya po ay magdadala ng isang napakagandang istorya sa kasaysayan ng pananampalataya sa Diyos, sa kabuuan po ng mga Israelita at sa bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon. Alam natin, ang buhay po nito ay, bagamat hindi natin gaano kilala, siya po ang nanay ni Moses. Kilala niyo po ba ang nanay ni Moses? Si Moses, kilala natin. Yung nanay ni Moses. Marami pong mga tao ang sumikat. Maraming mga kalalakihan at kababaihan ang kinilala sa iba't ibang panig na sandaigdigan, pero hindi nila namalayan na ang malaking bahagi ng pag-unlad ng isang kabataan ay dahil merong isang mahusay na nanay. Niniwala po ba kayo doon? Maaaring yung nanay ay maganda pinag-aralan o walang pinag-aralan, it doesn't matter. Kasi meron siyang malaking bahagi sa kanyang anak. Bagamat hindi kilala itong nanay ni Moses, makikita po natin na ipapakita po nito ang napakagandang provision ng isang deliverer sa pamamagitan po ng nanay na ito na nag-raise up ng kanyang anak. Wala ba yung PowerPoint? Ha? Meron pala. Anyari? Meron ba? Meron po, meron. Niniwala na po kayo, meron? Pag-aaralan po natin yung tagumpay ng isang nanay. You know what? God has entrusted to mothers the most precious treasures of His creation.
Ipinagkatiwala po sa mga nanay ang pinaka mayaman, pinakamagandang nilikha ng Diyos. Ang lahat ng anak ay unang ipinagkatiwala sa nanay. Totoo po ba yun? Ano po? Bagamat may mga nanay po na hindi nila alam bakit sila naging nanay. Meron pong mga nanay na ayaw nilang maging nanay. Ginawa nila ang lahat para malaglag yung kanilang anak. Pero wala silang magawa. Nanay pa rin sila hanggang ngayon. At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, dahil hindi nga naturuan ng maraming mga kabataan, alam niyo po ba ngayon ay rampant ng teenage pregnancy. Nasa age na po yata ng 13 years old, nanay na. No? Pinabili lang ng suka, pag uwi, nanay na. Alam niyo po, ang pagiging nanay, it is the highest and noblest of all callings. Napakataas ng pagkakatawag sa isang nanay. Sapagkat ang napakaliit na sanggol na nagsisimulang lumaki sa kanyang tiyan, paglabas nito sa sandaigdigan, ang unang humuhubog ng pag-uugali niyan ay ang nanay. Ang nanay ang merong malaking panahon sa kanyang anak. Pero ang nanay din ang nasasabihang walang ginagawa sa bahay. Totoo po ba yun? Na? Hindi naman. Sa iba naman po ay talagang na-appreciate naman ang mga nanay. God knows and cares about the great calling and ministry mothers have. Alam ng Diyos, alam ng maraming mga taong napakabigat na panawagan ng mga nanay. Yung ministeryo ng mga nanay. Alam niyo po ba ang trabaho ng mga nanay yata ang pinaka 24/7 everyday? Totoo po ba yun? Na? Tulog na ang asawa at mga anak, naglalaba pa si nanay. Na? Tapos pagka umaga, naghahadali yung anak, pagkatapos hindi makakakain at medyo late, sasabihin, ba naman si nanay, late na ako, hindi pa nakapagluto, maayos. Kilala kayo mga bata na ganon? Hindi niya alam na dadalawang oras pala tulog kasi kagabi naglaba, tapos nung umaga, inuna pang plansahin yung isusuot niya ng kanya anak. Dito po makikita natin sa banal na kasulatan, sa Exodus chapter 6 verse 20, ang pangalan ng nanay ni Moses. Sabi po doon, Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. And Amram lived 137 years. Ang pag-aaralan po natin ay si Jochebed, the triumph of a mother. Bakit siya nagtagumpay? Bagamat kinikilala ng buong mundo ang mga nanay ngayon dahil sa pasimula po ni Mrs. Anna Reese Harvis. Kaya po nagkaroon ng Mother's Day noong early 1900. Ang mahalaga po ay maunawaan natin na kung may nagpasimula man ito, bago pa institutionalize ang Mother's Day, isang malaking institusyon na ang mga nanay sa panahon pa lang ng mga sumunod kay Eva at kay Adan. Sapagat ang mga nanay na ito ay ginamit ng Panginoon. Anong meron kay Jochebed para makuha din ng bawat sa atin, lalo na ng mga nanay? Ilang mga bagay po ang nakita ko sa buhay ni Jochebed, bagamat dalawang passage lang sa Bible ang makikita natin patungkol po sa kanya. Hindi pa nga gaanong nabanggit ang kanyang pangalan. The first thing is this. Nagtagumpay siya because of her winsome name. Yung pangalan niya ay taglay-taglay niya sa kanyang pamumuhay sa daigdig na ito. Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Si Jochebed po, ang kanyang pangalan ay may ibig sabihin na God's glory, kaluwalhatian ng Diyos. Tanong,
Ano ang ibig sabihin ng pangalan nyo, mga nanay? Mga tatay, ano ibig sabihin ng pangalan nyo? Ipagpalagay na natin na hindi nyo alam ang ibig sabihin ng pangalan nyo. Pero alam nyo po ba, na meron pong mga angkan, meron pong mga pamilya na ganito ang sinasabi ng mga tatay o ng mga nanay, wag na wag mong dudungisan ang pangalan natin, ang apelyido natin. Nakakarinig po ba kayo na ganon? Ingatan mo ang pangalan ng pamilya natin. So in coming across women of the Bible, who are mentioned for their evident work, mga bagay na ginawa nila, nagbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Napakaganda pong tingnan ang buhay ni Jochebed. Hindi gaanong binanggit sa banal na kasulatan, maliban sa paglalagay po ng lineage ng mga lahi po ng mga Israelita. Makikita lamang po natin ang pangalan niya sa Exodus chapter 6 verse 20 at Numbers 26 verse 59. What can we learn from her? Ang kanya pong napakatapat na pagpapalaki sa kanyang anak ay nagbigay daan upang ang kanyang pangalan ay maipamuhay niya mismo. Yun mismong pangalan na Jochebed ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Maaaring hindi po God's glory ang ibig sabihin ng inyong pangalan, pero maaari din po na ang buhay na yan ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen. Amen. Yun pong pamumuhay niya is a true testament to the proclamation of God. Naghahayag ito kung sino mismo ang Diyos. Maaari pong ang kanyang asawa noong panahon na yon ay nag-iisip, ano ipapangalan nila sa bata na yon? Kilala niyo po ba ang nagpangalan kay Moses? Sino po nagpangalan kay Moses? Maliban sa nabasa natin sa Bible. Maaaring pinag-iisipan na noon nila yon. Pero nung sumikat ang pangalan ni Moses, hindi rin nagsimula naman kay Jochebed at saka kay Amram na kanyang asawa. Yun po ay lumitaw yung pangalan niya nung panahon na kung saan si Moses ay pwede nang mamatay. Sa Book of Exodus po, we learn that at the time Jochebed was carrying Moses. Si Jochebed po, pinagdadalang taon niya si Moses. Alam niyo po ba na nung panahon na yon, ang mga Hebreo, ang mga Hebrea, ang mga Israelitang babae po, ay bawal manganak ng lalaki. Dumating ang panahon na kung saan natatakot na ang paraon sapagkat dumadami ang lahi ng mga Israelita. Natatakot sila na nung panahon po na yon, baka ang mga Israelita ay mag-rebellion at ang mangyari ay dahil kakaunti ang mga Egyptians, matatalo sila sa dami ng mga Israelita. Kaya ang ginawa po ng paraon ay gumawa siya ng isang batas na napakahirap sundin. Pero marahil nung panahon na yun, hindi lang natala ng banal na kasulatan, marahil nung panahon na yun, merong ibang mga natakot. Ang batas na ginawa ng paraon, kapag lalaki ang isisilang na bata, papatayin mismo ng mga komadrona, ng mga midwife. Hindi pwedeng mabuhay ang mga lalaki noong panahon na yon. The Hebrews were in massive oppression sa lugar ng Egypt. Natatakot ang mga Egyptian kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. Kaya naman ang utos po na yon ay ganito, papatayin ang mga sanggol na lalaki. At ang gagawin ay simple lang, pagkasilang ng batang lalaki, ihahagis sa Nile River. Sa dinami-dami po ng mga buwaya, ng mga alligator nung panahon na yon, sa lugar na yon, maraming makakaing sanggol ang mga buwaya sa lugar na yon. Sa panahon po na ito,
si Jochebed ay magpapakita ng kakaibang uri ng pamumuhay. Faith over fear. Pananampalataya laban sa takot. At sa mundo pong ito, sa panahon natin ngayon, kung gusto po natin na magtagumpay, kailangan po nating manampalataya anuman yung ating sitwasyon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, manampalataya ka lang. At dahil po doon, naparangalan ang Diyos sa pamagitan ng buhay niya. Marami po tayong alam na mga kasaysayan patungkol po dyan. May ilan po tayong mga kilalang mga anak ng pastor na kung saan dahil sa kanilang mga magulang na pinakipaglaban. Pinakipaglaban ang bata na ito na sinapupunan niya, bagamat medically speaking, sinabi na ng doktor sa mag-asawa, it's either mamimili ka asawa mo o yung anak mo na nasa tiyan ng misis mo. Pinapahintulutan na ng mga doktor, ilaglag na yung bata. Pero po ang paninindigan ng mga nanay na ito at ng mga pastor na ito, hindi nila hahayaang mamatay ang bata. Ipapakipaglaban nila. And you know what? Pagkaraan ng mahigit 20 taon, malalaki na sila. Mga naglilingkod na rin sa Panginoon ngayon. Ang isa ay anak ni Bishop Vincent, ang isa ay anak ni Pastor Jojo Ignacio. Mga pinapalaglag na po yung mga anak nila noong panahon na yon. Kakaiba naman po sa panahon nitong si Jochebed. Sa panahon ni Jochebed, pwede silang magbuntis. Pwedeng ipanganak ang bata, pero pag lumabas na lalaki yung bata, ihahagis ka agad ng kumadrona sa Nile River. At walang kasalanan ang kumadrona noong panahon na yon kung iahagis nila ang bata. Pero alam niyo po, walang sumunod na kumadrona sa utos ng hari, sa batas ng hari. Nagtagumpay pa rin ang pananampalataya laban sa takot. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Through her winsome name. Yung pangalan nyo, yung apelyido ng bawat isa sa atin, mahalaga po yan. Pahalagahan natin. Maaring wala kayo palagi, mga kabataan, wala kayo palagi sa tabi ng mga magulang nyo. Pero saan man kayo magpunta, taglay-taglay nyo ang apelyido ng inyong angkan. Ingatan nyo ang buhay na yan. Amen. Amen. Ingatan natin yan. Through her winsome name. Nagtagumpay po siya dahil yung pangalan niya mismo, iningatan niya. Pwede niyo kalabitin ang katabi niyo, sabihin mo sa kanya, ingatan mo pangalan mo. Huwag niyo naman pagbantaan, encourage niyo lang. Pangalawa po, through her wisdom. And the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him, tinago niya ito. Ano po ang nasa isip nitong si Jochebed? Para kay Jochebed, she knew it was better to obey God rather than man. Mas mainam na sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Tama po? Tama po. Mas mainam sumunod sa Diyos kaysa sa tao. Tama po. Kailangan lang pala mahina. Ano po? Ang pag-ibig ng nanay na ito ay hindi sumunod doon sa batas ng tao sapagkat para sa kanya kailangang mabuhay ang bata na kanyang isinilang. Para po sa paraon ng panahon na yon, ang sanggol na ito na mga lalaki ay isang napakaliit na kalaban na hindi niya nahahayaang lumaki at lumakas na lalaban sa kanya sa mga susunod na panahon. Sanggol pa lang siya, yung madali pang iligpit, madali pang patayin, gagawin na niya. Ito ang kanyang batas ng panahon na yon. Ayaw ng paraon na mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kailangang mamatay ang mga ito.
Ang nakalimutan ng Paraon sa utos na ito ay ganito. Nakalimutan niya na ang bawat batang lalaki na isisilang na ipapapatay niya ay may buhay na nanay na handang magtanggol para sa kanyang sanggol. Amen. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Ito rin ang buhay ng maraming mga nanay sa ngayon. Mga nanay na kung saan hindi alam paano mabubuhay nung kanilang kapanahunan, hindi nila alam paano pag-aaralin ng mga anak, pero gumawa ng mga kapamaraanan na hindi alam ng mga anak hanggang ngayon. Ni hindi nila nalaman sa kumuha ng pampaaral sa kanila, paano gumapang ang kanilang mga magulang. Hindi na-appreciate ng ibang mga anak. Buti na lang na-appreciate natin. Ano po? Hello? May mga nanay pa po ba kayo? Alam niyo po, habang buhay sila, ipadama niyo yung pagmamahal. Huwag po yung bulaklak niyo na ibinigay, galing lang sa Facebook. Hindi nalalanta kasi kumikilos pa kahit ilang taon na nanduro kasi nasa Facebook lang. Kailan nyo ibibili ng bulaklak? Pag yung aayusan na, tapos lalagyan nyo alaala na nagmamahal na anak. Nakaayos naman. Hello? Di rin po ba kayo? Parang ayaw nyo na, no? Gusto nyo pa po ba na usapan na to? Natutuwa ako kapag may mga anak na gano'n, yung nagmamahal sa magulang. Alam niyo po, yung mga nanay, hindi naman maghahanap ng magandang, yung magandang bulaklak agad, yung medyo corona padating. Hindi pa naman naghahanap ng gano'n ng mga magulang eh. Simple lang, maalala niyo lang yung mga nanay na yan. And rin po, naunawaan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Hello, pwede po ba kayong sasagot pag naiintindihan niyo? Ano po ba gusto niyo? Englishin ko to? Nakalimutan ng Paraon na kahit mabigat ang kanyang utos, nakalimutan niya na may nanay ang bawat anak na lalaki, ipagtatanggol niya ang kanyang anak. Alam niyo po, ang mga nanay, kakaiba talaga to. Kakaiba paano siya mag-ingat sa kanyang mga anak. Totoo po ba yun? Tingnan niyo po. Yung anak niya, alam naman niyang may mali. Yung anak niya na alam niya, pangit ang ugali. Pag may nagsabi sa kanya, yung anak mo ganito. Hindi totoo yan! Pero totoo naman talaga. Hello, hindi rin po ba kayo? Ano po? Pinagtatanggol nila ang kanilang mga anak. Alam niyo po ba na dahil din sa nanay, papadaluyin ng Diyos ang tagapagligtas. Dahil sa nanay na si Mary, pinadaloy niya ang magiging tagapagligtas ng sangkatauhan na siyang tatalo sa dyablo. God has found a faithful mother in Jochebed. Nakatagpo ang Diyos ng tapat na nanay sa pamagitan ni Jochebed. And through Jochebed, nakapag-raise up siya ng tagapagligtas ng mahigit 2 milyong mga Israelita na naging alipin ng 430 years. Sinasabi po ng aklat ng Hebreo na itong si Jochebed ay puno ng pananampalataya sa kanya pong pagliligtas sa kanyang anak. Nagtitiwala siya na ang bata ay bigay ng Diyos, kaya hindi ito dapat magalaw ni numan. Mga nanay, ang inyo pong mga anak ay bigay ng Diyos. At dahil bigay ng Diyos yan, iingatan natin sila. Gamitin niyo po ang karunungang bigay ng Panginoon. Si Jochebed, noong panahon po na yon, pwede naman siya sumunod sa utos ng Paraon, pero hindi niya po ginawa. Humakbang siya ng napakatalino. Ginamit niya ang katalinuhang bigay ng Panginoon. Hindi namatay si Moses. Through her wisdom. Pangatlo po, through her will.
Sabi po ng verse 1, Exodus chapter 2, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki, napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Sipin niyo po may batas. At ang batas na iyon ay nagsasabing dapat mamatay ang mga sanggol na lalaki. Pero ano po ang kanyang ginawa? Itinago niya ang kanyang anak sa loob ng 3 buwan. Naisip niyo po ba bakit 3 buwan? Bakit hindi po 1 taon o 2 taon o 3 taon para malaki na po yung bata? Si Jochebed po ay itinago ang kanyang anak na ito sa loob po ng 3 buwan. Bakit kaya 3 buwan ang binanggit ng banal na kasulatan? Sa mga nanay marahil maunawaan yon. Bakit 3 buwan? Kasi yung 3 buwan, diyan lang tulog ng tulog yung bata. Totoo po ba yun? Ang iyak niyan, napakadalang. At kung iiyak man yan, pag pinadedi mo na ng gatas, tapos na. Tatahimik na uli, matutulog na uli yan. Pero pagdating ng mahigit 3 buwan, iba na usapan nun. Matindi nang umiyak yan. Totoo po ba yun? Ano? Mahirap nang itago yan after 3 months. Pero after 3 months, meron nang alam na gagawin itong si Jochebed. Sapagkat nung oras po na yon, ipapakita niya ang kanyang willingness. Willingness na kung saan buhayin ang kanyang anak kahit suwayin ang batas. Alam niyo po ba na kahit sa Pilipinas, may mga batas na hindi moral. At hindi lahat ng moral ay legal. Totoo po ba yun? Na? Hindi lahat ng nasa batas ay moral. At hindi lahat ng moral na ginagawa natin ay nakalagay sa batas. Ano po ang makikita natin dito po sa babae na ito? Makikita po natin sa babae na ito na handa niyang suwayin ang utos ng paraon kahit mapapahamak siya nung panahon na yon. Pipiliin niya ang mabuhay ang kanyang anak. Mga nanay, piliin din natin ang maganda para sa ating mga anak. Piliin natin na mapag-aral sila. Piliin natin na maigapang ang kanilang mga buhay. Piliin natin na sila'y mapagtapos. Kaya kayo mga anak, pag pinag-aaral kayo, pagbutihin niyo pag-aaral. Hello, hindi rin po ba kayo? Pagbutihin niyo pag-aaral. Bakit? Sapagkat may pagkakataon kayo para mag-aral, may mga magulang kayo magtataguyod sa inyo. Tapos na po yung panahon ng mga nanay nung araw na nagsasabing, bakit mag-aaral ka pa mag-aasawa ka rin lang. Hindi po ba kaisipan nung araw yun, ano? Inabutan nyo ba yun? Mag-aaral ka pa mag-aasawa ka rin naman. Bawal palang mag-aaral pag mag-aasawa. Yung mga kaisipan ng mga nanay noon, tapos na po yung era na yon. Ngayon, ang mga bata, mababae, malalaki, kailangang magsipag-aral at maihanda sila para sa susunod nilang panahon. Sa panahon ni Jochebed, isang malaking kahangalan ang magkaroon ng anak na lalaki sapagkat mapapahamak ang iyong buhay o ang buhay ng iyong anak. Noong panahon na yon, handa si Jochebed na itaya ang kanyang buhay para lang sa kanyang anak. Pero ngayon po, marami mga gustong mag-asawa pero ayaw mag-anak. Merong iba hindi nag-anak. Ang Diyos lang nakakaalam nun. Pero yung mag-aasawa tapos ayaw mag-anak, pero mag-aalaga ng aso. Ako hindi ko po maintindihan nung araw yun Maraming mga tao na early 90s pa po. Pag pumupunta kami doon sa mga churches natin sa Hong Kong, sa Singapore, kinikwento na nila.
Kinikwento nila ang alaga nila. Mag-asawa, maganda trabaho, mayaman, may sariling malalaking mga flat ng building, maraming ari-arian, pero ayaw daw mag-anak. Sabi ko, ano trabaho mo sa loob? Sabi niya, mag-alaga ng aso nila. Yung aso nila naka-aircon. Yung aso nila, mas masarap pa yung kinakain ng aso nila kaysa kinakain ng katulong na Pilipina. Hirap maintindihan. Yung 4 na paa, iyon ang minahal. Yung pwedeng isilang na sanggol, ayaw. Pag magdadalang tao, pinalalaglag. Ina-abort. Pero pagka yung aso ang manganganak, dadalin sa veterinaryo. Wow! Hindi maintindihan. Ngayon po, sa kapanahunan natin ngayon, kakaunti ang katulad ni Jochebed, na kung saan ay nagtitiwala sa Panginoon. Mga nanay na handang magtiwala sa Diyos kahit mapapahamak ang kanilang mga buhay. Meron silang will, meron silang kalooban na kung saan ipakipaglaban ang dapat nilang ipakipaglaban. Sabi ni William James, yung bata raw po yung sanggol is a bundle of possibilities. Ang bawat sanggol na isisilang is a bundle of possibilities. Nang ibig sabihin, hindi mo nga alam kung ano ang magiging buhay nung sanggol na dinadala mo o nung sanggol na isinilang mo sapagkat maraming posibleng mangyari. Maaaring iyan ay maging isang mahusay na guro, mahusay na engineer, maaaring ang bata na yan ay pagpalain ang gusto ng Panginoon. Baka hindi mo alam na yung anak mo pwede pala maging presidente o mayor. Hello? Di rin po ba kayo? A bundle of possibilities. Pwedeng umunlad ang bawat bata na isinilang, lalo na kung may isang nanay na mag-iingat at mag-aalaga sa kanya. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Para kay Jochebed, she vowed that no Pharaoh was going to make her baby to the Nile River. Hindi siya papayag na may paraon na papatay sa kanyang anak na iuhulog lang ito sa Nile River. Alam niyo po ba, ang nakalimutan muli ng paraon, yung kagustuhan niya na mapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki, ang hindi niya napansin ay isang malaking testimonya ito na kahit gaano makapangyarihan ang paraon, mas makapangyarihan ang mga nanay noong panahon na yon. Hello, naunawan niyo po ba yon? Hanggang sa ngayon, ipinapakita ng maraming mga nanay kung ano sila sa harapan ng mga tao sa kapaligiran. Ipinapakita ng mga nanay kung gaano sila katatag mamuhay. Ang mga nanay mas maganda kung iiyak kayo dahil sa problema kinakaharap nyo, umiyak kayo na hindi mukhang nagpapaawa kayo sa asawa nyo o sa anak nyo. Umiyak kayo dahil ang Diyos nangungusap sa inyo habang sinasabi mo ang mga problema mo sa Kanya. Whew! Amen! Amen! Pero ang totoo po, maraming strong woman na alam natin, ang tatatag nila, pero ang hindi nyo alam, malalambot ang mga puso nila, lalo na sa anak nila, lalo na sa harapan ng Diyos. Ang lalambot ng puso niyan. Pag nakita mo yan, parang ang hirap kausapin, parang ang tapang-tapang, parang ang sungit-sungit. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Parang sobrang sungit, parang ang tapang. Pero ang totoo, may soft spot ang puso ng mga nanay na yan. Niniwala po ba kayo totoo yun? May malambot na bahagi ang puso ng bawat nanay. At yun ang hindi natatanaw ng marami. Mahirap itago ang katulad po ni Moses. Paano niya ito iingatan sa panahon na yun na hindi mapapansin ang mga tao sa kapaligiran?
Pero gagawin pa rin ito ni Jochebed. Iingatan niya pa rin ang kanyang anak hanggat kaya niyang ingatan. And there went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived and bare a son. Nagsilang ng isang sanggol. Nakita niya, gwapo ang bata na ito. Nakita niya, goodly child ang bata na ito. Tinago niya ng 3 buwan. He deliberately develops a context of great danger. Itong paraon po na ito, gumawa siya ng panganib para sa buhay ni Jochebed at ng mga kababaihan ng panahon na yon. Pero si Jochebed, hindi niya rin alam na siya pala'y magiging isang dakilang ina. Alam niyo po ba, walang nanay na normal na magsasabing, gagawin niya ang lahat para maging dakilang nanay siya. Hindi niya pinangarap na maging dakila. Pero ang hindi niya namamalayan habang ginagawa niya ang magaganda, siya pala ay tunay ng dakila. Hindi niya hinangad yung title. Hindi niya hinangad na siya hanga ng marami. Pero ang ginawa niya lang yung pinaka-the best para sa kanyang anak. At pwede na siyang sabihan talaga na siya ay isang dakilang ina. At marami tayong mga dakilang ina sa church. Amen. Amen. Habang malakas si nanay, habang malakas ang inyong mama, mami, pahalagahan nyo ang mga nanay na ito. Alam niyo po, hindi madali ang mga bagay na kung saan mawawala ang mga nanay na ito. Tinago niya ang kanyang anak. Iningatan niya ito kaysa malunod doon sa ilog Nile noong panahon na yon. Alam niya kung ano ang panganib na harapin, pero siya po, meron siyang willingness na buhayin ang kanyang anak. Fourth, through her ways. Doon po sa verse 1 pa rin na binasa natin kanina, nung malaman niya na ang kanyang sinilang na sanggol ay lalaki, nakita niya na yung bata na ito ay goodly child. Itinago niya ito. Very minor po yung information sa ating mga reader patungkol po sa buhay po ni Moses at ng kanyang nanay. Pero sa pasimula pa lamang makikita na natin na mukhang ang isinilang na ito, nung itago ni Jochebed, may magandang buhay na haharapin ang sanggol na isinilang. Nung itago po itong si Moses, hindi pa Moses ang pangalan niya, wala pa siyang pangalan. Marahil hindi nga naisip ni Jochebed na Moses ang ipangalan. Hindi na mahalaga sa kanya kung magkakaroon ng pangalan ng kanyang anak. Ang mahalaga sa kanya, mabuhay ang kanyang anak. Yun lang ang focus niya noong panahon na yon. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Sinaway niya ang batas ng tao noong panahon na yon. Pagkaraan ng maraming mga panahon, ang ginawa ni Jochebed at ang buhay ni Moses ay isang patotoo na ang Diyos ay buhay at nag-iingat, nagpo-provide sa lahat ng ating pangailangan. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Ipinapakita ng limited na mga talata na ito, na itong si Moses ay isinilang sa isang panahon na napakahirap. Pero bagamat mahirap dahil meron siyang isang nanay, naging madali ang kanyang buhay. Mga anak, alam niyo po ba? Kung wala ang inyong nanay, mahirap ang buhay niyo. Marami nga sa inyo pagising nyo, kakain na lang kayo Totoo po ba yan? Ano po? Pagdating mo, may kakainin ka na uli. Nung pinapahugasan na sa iyo yung kinainan Nanay naman, magre-review ako. Ngayon, nasa church na, iba na dahilan. Mami, may Bible study kami. Hallelujah!
Di nahilan na, Bible study. Huwag lang mautusan sa loob ng bahay. Pero may oras para doon sa online game. May mga kabataan po na ganyan sa ibang church. Sa JRM, puro banal na kasulatan ang binabasa. Alam niyo po, napakarami ng ginawa para ibagsak ang pagiging nanay. Marami ng mga bagay ang ginawa para ibagsak ang kahalagahan ng kasal ng mga nanay na ito sa kanilang asawa. Pero ini-encourage ko po ang maraming mga nanay ngayon. Motherhood is not a perfection to achieve, but a calling to receive. Motherhood is not a perfection to achieve, but a calling to receive. Ang pagiging nanay ay isang calling galing sa Panginoon. Hello, are you there? Isipin niyo po yun. Pwede po kayong umattend ng mga seminar patungkol sa nanay. Pwede po kayong mag-aral patungkol sa nanay, pero hindi niyo mararanasang maging nanay hanggat hindi kayo nanay. Doon nyo lang malalaman na kailangan palang gumising ng madaling araw. Yung asawa mo naghihilik pa, pero kayo nagpapalit ng lampin. Totoo po ba yun? Ano ba? Yung asawa mo pagkatapos ng trabaho, pagod na, paghain mo, matutulog na yan. Pero yung nanay, wala daw ginagawa. Yung nanay, nasa bahay lang, dapat ginawa mo lahat yan. Swelduhan nyo kaya ang mga nanay na yan. Baka mas malaki pa sweldo sa inyo. Hello, naunawaan niyo po ba ako? Magkano ngayon ang plancha? Planchadora? 500 minimum. 500. Palagay na natin, 2 beses na lang sa buwan kapag may mga anak kayo, may kita na siya 1,000. Magkano bayad sa labandera? 500 uli. Palagay mo na lang 2 beses sa linggo. 1,000 sa linggo, sa loob ng 4 na linggo, 8,000. Magkano nakita niya? Nakaka-8,000 na, labada pa lang. Tapos, may 1,000 na sa plancha. O magkano na? 9,000 na. 1 buwan yun, ha? O, 2 pa lang trabaho yun. Magkano ang sweldo ng cook? Ha? O, palagay mo na lang, pinakamababa, 300 mo na lang. Araw-araw yan. Multiply by 30. 9,000 ano? 9,000 plus, magkano na nauna natin? O, 18,000 na. Laba, plansa, luto, yun pa lang. Magkano bayad sa tagalinis ng bahay? O palagay nyo na, alipinin nyo na. 5,000 na lang. Magkano na pera niya? 24 ba? 23? 23 na. Oh. Magkano bayad sang oras sa tutor? Sino madalas mag-tutor sa bata? Nanay. O palagay mo na yung anak mo, may tutor siya ng 2 oras lang kada linggo. 8 oras sa buwan. Magkano ang tutor sa isang oras? Ikuripot na natin, 100. Gusto niyo po ba ganun? Magkano na sinesweldo niya? Tapos ang sinasabi pa ng iba sa mga nanay na ito, walang ginagawa naman si nanay, nasa bahay na tutulog-tulog lang. Anong tutulog-tulog? Kaya nakatulog yun nung dumating ka. Pagod na, wala pang tulog. Hello? Hello? Di rin ba kayo? Mamahalin nyo na po ba ng gusto mga nanay nyo? Ayaw nyo pa rin. Ito pa po matindi dyan. Pag kinulang pa yung kakainin nyo, yung kakainin niya, ibibigay pa sa inyo.
Tapos nasasabihan pa si nanay, walang ginawa kundi kumain. Maputla na nga eh. Alam niyo po, nung itago itong si Moses, ang ibig sabihin po nung hid ay treasuring away. Si hid him like a treasure. Itinago niya ang kanyang anak na parang isang kayamanan. Ganon niya iningatan ang sanggol na dapat papatayin lang. Alam niyo po, very responsible ang nanay na ito. Kaya po, mga nanay, doon sa lesson mula po rito kay Jochebed, ganito po ang gawin natin. Refuse to raise your child according to cultural standard. Sa panahon po natin ngayon, iba na kultura ngayon. Ano po? Ang kultura po ngayon, kakaiba. Nung araw, sabi ni Dr. June sa seminar, nung araw ang suot ng babae ay hanggang talampakan. Dumating ang panahon, tumataas ang kabuhayan, tumataas ang panggastos, biglang umiksi, medyo hanggang binti na lang. Nung namahal pa ng husto ang mga bilihin, ang mga suot na ng mga kababaihan, hanggang tuhod na lang. Aba, dumating pa ang panahon, napamahal na napamahal. Kung alin yung may mga punit-punit, yun ang mahal. Di ba? Nausuhan ba kayo nun? Ay, tanongin mo yung mga nanay na yan. Nung araw may punit lang ng bahagya, pagagalitan ka. Huwag mo na nga isuot yan, sira-sira na. Ngayon, kung alin yung sira-sira, passion. Hirap maintindihan ng mundo, tapos tayo sunod na sunod sa mundo. Lalo na, nataas uli ang mga presyo. Ngayon, yung hanggang tuhod, hanggang dini na. At ang tawag doon ay fashion. Short na very short. At maraming nagsusuot nun. Sana tayo sa mga taga-church, hindi na tayo mausuhan nun. Mahal na nga, wala pang itinago sa'yo. Hello, naunahan niyo po ba ako? Hoy, mga kabataan, huwag kayong sumunod sa labas. Pag pupunta naman kayo ng beach, huwag naman kayo magpalda. Magsuot naman kayo ng pampaligo. Pero pag kayong... Bakit ganun nangyayari, no? Ano po ang trabaho ng mga nanay? Refuse to raise your child according to cultural standard. Kaya mga anak, pag sinasabihan kayo, anak, ano ba naman yung suot mo? Huwag na kayo magalit kay nanay nyo. Inilalagay lang kayo sa maganda. Kaya nga maraming nare-rape eh. Kaya maraming nagagahasa. Dahil sa mga attitude din ng ibang mga kabataan. Bakit? Bakit madaling mag-ahasa? Wala nang huhubarin. Hello? Naunawaan niyo po ba ako? Hello? Naunawaan niyo po ba ibig ko sabihin? Mga kabataang babae, pag sinasabihan kayo, wag naman ganyan na suot mo. Paniwalaan niyo naman ang nanay niyo, hindi niyo naman ikakasama yun, ikagaganda niyo pa nga. Dati, lumitaw lang ng bahagya yung cleavage. Ano sasabihin ng mga magulang? Anak, parang malaki butas ng alkansya mo. Ngayon, hindi na alkansya, parang biniyak ng alkansya. Naunawan niyo po ba ibig sabihin? Yung kultura natin ngayon, kakaiba na. Kaya ang mga magulang, ginagawa yung tama, sinasabihan yung mga anak, pag sinasabihan kayo, huwag kayong magalit sa mga magulang nyo. Kaya nagsasabihan, mahal kayo. Parang hindi ako narinig ng mga... Kaya sinasabihan kayo, mahal kayo. Yun, sumama na rin ang mga anak. Ano po? Mga kabataan lalaki, pakinggan niyo po ako. Pag sinasabihan kayo ng mga tatay o nanay niyo na huwag kayong makipagbarkada doon,
may natatanaw ang tatay at nanay nyo na baka mapahama kayo sa barkada nyo. Dahil alam nila yung background ng barkada nyo. Huwag nyo ikasama ng loob yun. Pero hindi ibig sabihin na itataboy nyo yun. Mga kabataan, magpatotoo kayo sa kanila na iba pag na kay Kristo, nababago ang buhay. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Tingnan niyo po. Mapapansin natin, pagkaraan ng 3 buwan, hindi na maitago ni Jochebed ang kanya anak. Totoo po ba yan? When she could hide him no more. Anong ibig sabihin nun? Mga magulang, recognize your parental limits. Lahat po tayo may limitasyon. Hindi natin palaging nasusubaybayan ng mga anak 24/7. Meron tayong limitasyon. At doon sa limitasyon natin, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa Kanya. Hello, naunawaan niyo po ba yun? Kami pong mga magulang, magsasabi lang kami ng dapat namin sabihin, pero ang mga bata pa rin nasusunod sa sinasabi ng mga magulang. Hindi pwedeng ikahon ng magulang ang mga anak. Lalo na ngayon, ang mga kabataan, napakahusay ng makipagtalo. May kilala ba kayong mga bata na ganon? Yung ang dami niya agad sagot. May kilala kayong mga bata na ganon? Yung husay sa reasoning. Tanungin mo yung mga may edad ng bahagya, nakaranas siya na dumugong nguso. Bakit? Mapalad kayo ngayon eh. Ngayon nakakapagsalita na kayo, nakakapag-voice out na kayo ng laman ng puso nyo. Panahon namin, sasabihin mo lang kung ano nangyari. Puputok na ang nguso mo. Sabi, sasagot-sagot ka pa! Bubuka mo pala ang bibig mo nun. Ano? Ngayon, iba eh. Tanungin niyo ibang may edad. Pag tiningnan ng magulang yan, tatahimik na. Hello, totoo ba yan? Pag sinabi na, tatahimik na yan. Ngayon, yung mga magulang, wasak na tonsil, hindi pa... Hello, naman mo ba yung kasabihin? Nung araw, tingnan lang, okay na. Ngayon, yung mga bata, pag tiningnan mo, labas na pati katarata ng nanay, di pa sumusunod. Alam niyo po, sa bawat limitasyon ng mga nanay, ng mga magulang, pwede ka pang merong matutunan na maganda. Meron pong isang babaeng clinically blind. Sinasabihan siya ng marami, mahirapan ka na sa kalalagayan mo. Pero alam niyo po, ang sagot niya ganito, there's a lot of living to be found within your limitation. Marami ka pang magagawa sa kabila ng iyong limitasyon. Yan ang buhay ni nanay. Nagtataka kayo, may kinain na naman kayo. Hindi naman nag-abot ng pera si tatay na pambili ng bigas. Pero yung mga anak, may kinakain pa rin. Hello, naunawaan niyo po ba yun? Totoo ba nangyayari yun sa mga nanay? Hindi ka nagbigay ng pambili ng ulam, pero nagtataka ka, may inuulam pa rin sila. Wow, that's beautiful. Kakaibang mga nanay ito. Mahusay gumawa ng paraan ng nanay. Totoo po ba yun? Yung tatay, pag nawalan ng trabaho, wala lang trabaho, okay na yun. Pero habang wala kang trabaho, may kinakain ka, nabubuhay kayo, kasi gumagawa ng paraan yung nanay. Totoo po ba yun? Kinakapalan ng mukha, kahit kang lumalapit.
Hindi alam ng tatay yun. Minsan hindi niya alam paano ginawa. Hindi na itanong ng tatay, oh, saan ka kumuha niyan? Wala siyang pakialam. Pero hindi naman lahat ng tatay na born again na kasi may pakialam na ngayon. Hello? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Sabi po ni Helen Keller, there's a lot of living to be found within your limitations if you don't wear yourself out fighting them. Huwag nyo na raw labanan ang inyong limitasyon. Tanggapin nyo ang inyong limitasyon at gumawa kayo ng ibang hakbang. Sabi po ng doktor na kausap niya, Mrs., siguro kailangan kita sa ospital ko para magbigay ng encouragement doon sa mga pasyente ko. Kasi ikaw, bulag, kaya mong humakbang ng maganda at mabuhay ng maayos kahit sa kalalagayan mo. Si Jochebed, hindi na niya maitago si Moses. Tapos na ang 3 buwan ng pananahimik ni Moses na napakaliit lang ng minuto ng kanyang mga pag-iyak. Pero alam niyo po, dito lalabas ang trabaho ng mga magulang. May limitation tayo, mga nanay, may limitasyon po kayo. At doon, pag natapos po yung limitasyon nyo, ang mahalaga, maipe-prepare nyo yung anak nyo sa panahon na sila'y papalaot na sa mundo. Mga anak, ang trabaho po ng mga magulang ay gabayan kayo, palakihin, pag-aralin hanggang sa panahon na kayo ay mapag-aral. Pero papalaot na kayo sa sarili niyong buhay. Sana hindi masayang ang pagpapagal ng mga nanay niyo. Amen. Alam niyo po, yung prinsipyo ng kasalan ay papasok po dito. Na kung saan yung limitation ni Jochebed ay hanggang doon lang sa buhay na yon, 3 buwan lang. Darating yung panahon, papalaot na ang mga anak na ito. Iwanan nyo na rin ang mga magulang nyo. Mamumuhay kayo ng sarili. Mararamdaman nyo, mas mahal nyo na yung asawa nyo kaysa sa nanay at tatay nyo. May iwang nag-iisa sila. Pag gano'n na naging ugali nyo, huwag kayong mag-alala. Aanihin nyo rin naman. Hello, naunawaan niyo po ba yun? Darating din yung panahon, mag-iisa din kayo. Kaya habang kayo po ay namumuhay, may sarili kayong mga buhay na alalahanin nyo pa rin ang nanay ninyo. Hello, di rin po ba kayo? Huwag niyong alalahanin kapag ka po nailagay na sa 1/2 meters na lote niya. Lastly, through her wondrous faith. Sabi ng Hebrews 11:23, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Sabi po ng Hebrews 11:23, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Tingnan niyo po rito. Sabi po dun sa kalagitnaan ng passage, they saw he was no ordinary child. Ang mga magulang na ito, si Amram at saka po si Jochebed, nakita nila si Moses ay hindi pangkaraniwang sanggol, hindi pangkaraniwang bata. Mga magulang, tingnan natin ang ating mga anak na meron siyang magandang kinabukasan. Tama, normal mo siya sinilang, halos pangkaraniwan lang siya. Pero tingnan mo sila, tingnan mo ang mga bata na yan sa pananaw ng pananampalataya kasi may magandang kinabukasan ang bawat mga taong isinilang sa daigdig na ito. Yung anak mo may magandang kinabukasan. At natitiyak ko, kung gagabayan mo ang mga bata na ito, higit sa naabot mo, maaabot ng mga bata na ito. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Tapos na ang pagtatago. Hindi na nila maitago. Anong ginawa? Inilagay siya sa isang bilao na nilagyan po ng
nilagyan po ito ng alkitran, nilagyan po ng mga dayami, saka po doon inilagay yung bata. Hindi siya papasukin ng tubig. Aanurin lang siya sa ilog Nile nung panahon na yon. Sa gabay ni Jochebed sa kanyang anak na si Miriam, sa ate ni Moses, tiningnan kung saan makakarating at tatangayin ang bata na ito na nanduroon sa Bilao. Ano po nangyari? Nakarating sa lugar na pinaliliguan ng prinsesa ng Ehipto. Nung makita niya yung bata, biglang umiyak. Naawa siya sa bata, nagkaroon siya ng habag. Alam niyo po, alam naman ng prinsesa na ang utos kapag sanggol na lalaki ng Hebreo dapat patayin. Pero nung oras na yon, hindi pagpatay, hindi galit ang nasa puso niya katulad ng kanyang ama. Ano nangyari? Naawa siya. Nung maawa siya, dumating si Miriam, ang kapatid po ni Moses. Sabi po sa prinsesa, gusto niyo po ba ikuha ko kayo ng mag-aalaga? Sabi niya, sige, kuha ko mag-aalaga. Ano ginawa ni Miriam? Kinuha ang nanay ni Moses para mag-alaga kay Moses. Hello? Sino nagpalaki kay Moses? Si Jochebed din. Pero ito po maganda. Ang sabi ng prinsesa, sige, alagaan mo ang bata na yan, babayaran kita. Parang hindi kayo masaya. Isipin mo, anak mo ninaalagaan mo, ngayon may bayad ka pa sa prinsesa. Hello? Sense of humor ng Diyos. Sense of provision ng Panginoon. Hindi mo alam kung paano gagawa ang Diyos ng mga kapamaraanan. Hindi na mabubuhay dapat si Moses dahil sa batas ng paraon. Pero ang nangyari, mismo ang ipinambabayad pa dito sa nanay ni Moses ay galing doon sa kaban ng yaman ng buong Ehipto. Could you imagine that? Yung Egypt, naglabas ng sarili nilang pondo para mapatay ang lahat ng mga kabataang lalaki ng mga Israel. Pero sa pondo rin na yon ang bubuhay kay Moses at sa pamilya ni Jochebed. So, hindi rin po ba kayo? Di ba pwedeng palakpakan ng Panginoon dyan? Woo! Sabi po rito, nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos nilagay niya rito ang sanggol at ilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Sabi po ng karugtong, maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket kaya ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong naglalakad-lakad naman sa may tabing ilog. Nang mayabot sa kanyang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya, kanya sinabi, ito'y anak na isang Hebrea. Tingnan nyo, alam niya na hindi Egyptian. Alam niya na anak ng Hebrea. O, pag anak ng Hebrea, lalaki yung sanggol, dapat patayin. Pero sabi po rito, naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na yan. Si Jochebed, si Amram, inilagay nila ang sarili nila sa panganib. Pero yung magiging kinabukasan ni Moses ay inilagay nila doon sa kamay ng Diyos. Si Moses, physically inilagay nila sa ilog Nile. Pero yung kinabukasan ng bata, inilagay nila sa kamay ng Diyos. May limitasyon kayong mga magulang, may limitasyon tayong mga magulang, pero yung limitasyon na hindi natin kaya, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Siguradong may kasiguruhang napakaganda para sa mga anak ninyo. Woo! Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po nangyari, sa habag ng prinsesa, na-overrule niya, na-override niya yung batas ng kanyang bansa. Nung sinabi ni Miriam,
Gusto niyo po ba ihanap ko kayo na mag-aalaga? Sabi ng verse 8 po, sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, tinawag, hindi niya alam na ang tinawag, nanay mismo ng bata. Sabi niya, alagaan mo ang sanggol na ito uupaan kita. Could you imagine that? Dati naman, kung wala naman batas na ganon, aalagaan din ni Jochebed pero walang bayad si Jochebed. Aasarin pa nga yan at sasabihan ng kanyang asawa, pakasabihan pa ni Amram, wala ka namang ginagawa maghapon ako lang nagkasagawaan ng tisa, nandiriyan ka lang sa bahay. Pero ngayon, siya nag-aalaga sa sarili niyang anak, binabayaran pa siya. Wow. Providence of God. Ganyang kumilos ang Panginoon. At pagkaraan po noon, inadapt ng prinsesa si Moses bilang kanyang anak. Sabi po ng verse 10, and the child grew and she brought him unto Pharaoh's daughter. Isipin niyo po sa panahon na inaalagaan si Moses, nasa piling siya ni Jochebed na nanay niya, na dapat sana'y patay na si Moses. Pero nung lumaki na yung bata na kailangan na mag-aral, ipinresent na doon sa Pharaoh na nagbabayad, doon sa anak ng Pharaoh, sa prinsesa. At doon pinangalanan si Moses. Sabi niya po, and she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. Napulot ko kasi ito sa tubig. Kaya Moses ang pinangalan niya. Ang nagpangalan yung prinsesa, hindi si Jochebed. At pagkaraan po noon, magkaroon ng magandang position itong si Moses doon sa Egypt. Nag-aral sa pinaka-most luxurious and extravagant university sa Egypt. Umunlad ang buhay. Pero alam niyo po, taglay-taglay na ni Moses ang lahat ng naituro ng nanay. Pakinggan niyo po ako. Mga nanay, isama niyo po ang inyong mga anak sa church. Kahit po malilikot, kahit magugulo, sama niyo po sa church. Tapos bago kayo pumunta sa church, kumbinsihin niyo po na siya a-attend sa Sunday school natin sa baba. Pwede po ba yun? Huwag niyo pong sabihin na, ayaw, gusto sa akin Hindi. Unti-unti sabihin natin na attend sila para maturuan. Kahit man lamang sang oras sa loob ng sanlinggo. Pero yung sang oras sa linggo ay bawas lamang sa 7:24 na oras na nasa inyo ang bata. Tayong mga magulang ang meron pong responsibilidad na turuan sila ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi nyo tinuturuan ng salita ng Diyos, huwag nyo pong sisisihin ng mga Sunday school teacher at saka po ang JRM, masasabihin nyo, yung ba natutunan nyo sa JRM? Isang oras lang sa church. Ikaw ang kasama sa loob ng sanlinggo. Sa iyo natuto yan. Hello, naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Let me end up in this. Alam niyo po ba, ang mga kilalang mga tao na ito, si Charlie Chaplin, si Lyndon Johnson, si Picasso, si Winston Churchill, sinasabi po nila, lahat ng tagumpay na meron sila dahil meron silang mahusay na nanay. Sabi po ni Napoleon Bonaparte, give us strong mothers and we will have strong sons. Kailangan lang pala ng malakas, matatag na nanay, magkakaroon ng matatag na anak. Pero kung nakikita nanay na konting problema, kung mga makangawa, gano'n na lang, yung anak mo, ngawain din. Kailangan makita nila na kahit may problema, matatag kang lumalaban. Sabi ni Abraham Lincoln, behind every great man is a great mother. Kaya daw may mahusay na lalaki dahil mayroon siyang mahusay na nanay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Tingnan niyo po ito. May isang bata po sa school. Sa notebook, sinulatan yung notebook. Sinulatan ng nanay. Sinulatan ng teacher yung notebook ng bata para ipakita sa nanay. Alam niyo po ang nakasulat doon. Yung anak mo ayaw magsalita. Hindi namin makausap sa eskwelahan. Walang pag-asa ang anak mo. Ano sagot niya? You do not understand my boy. I will teach him myself. Alam niyo ba kung sino nagsabi niyan? Si Mrs. Edison. At yung bata na walang pag-asa, si Thomas Alva Edison. Isang inventor. Hello, hindi rin po ba kayo? Kung may mahusay na nanay, may mahusay na anak na lalabas sa daigdig na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayo lahat.